group is also 10 points. And then the last group is 10 points. In class, mula sa mga ginawa niyo aktibidad, ako siya ipakita yung mga naunawaan ninyo. Ngayon naman, bilang isang kabataan, okay, halimbawa, naimbitahan kayo na magsalita sa isang sa harapan ng ng ibang or maraming mga kabataan. Okay, naimbitahan kayo na magsalita sa harapan ng ibang kabataan or naging isang member kayo ng youth conference, okay? Anong issue ang tatalakayin ninyo at ano ang inyong mensahe sa kanila bilang kabataan na nagdanais ng positibong pagbabago sa lipunan? Okay? May gusto pong mag-volunteer? Okay, ma'am na may ano po sa... Ano pong maaaring i-share? Siguro po yung ano na lang din po, corruption. Sa state po ng bansa natin ngayon, masyado nang naabuso yung power ng pagboto po natin. So, ang message ko po sa future na kabataan, bumoto po ng tama. Yun lang. Okay, maraming salamat. May gusto ko mag-share? Wala na, okay na. So, ngayong class, para sa ating susunod na activity is gagamitin niyo na ang pagiging hindi lang isang estudyante, okay, kundi isang kabataan na may tungkulin sa isang sa kanyang lipunan na kinabibilangan. Pakibasa ang pagtutukas. Alihin ang klase sa apat na grupo. Group 1, pollution. Group 2, gender inequality. And Group 3, unemployment. And Group 4, gamit ang Manila paper o bond paper, iguhit sa gitna ang pamagat ng inyong issue. Mula sa gitna, gumawa ng concept map na makakakita ng mga sandigang issue, mga epekto sa tao at lipunan, mga posibleng solusyon. Meron kayong 5 minuto upang gawin at tapusin ang gawain at 2 minuto naman para sa pagpresenta. Pagkatapos, pumili ng isang kinatawan mula sa grupo upang ipaliwanag ang inyong output sa klase. Okay, malinaw ba ang ating panutukas? Yes po. Okay. Ito ang ating rubric. Okay, pakinggan. Ngayon, pwede na kayo mag-start. Same group pa rin. Okay, 5 minutes start now. Paano mo ay mapakita sa iyong slogan na ang pollution ay hindi lang Hindi pa pwede. Isigit na ito eh. Sige, paano ba sige?
Sanding epekto. Dito naman, ano yung mga nangyari? Hindi ko nakikita. Wait lang. Sanding epekto. Ayaw ka. Ano ba sinabi niya? Hindi na ganun ko kanina. Si Marian. I got you guys. Perfect and dito, epekto. Dito, ay, dito. Sanding. Ang calligraphy, 30 seconds. Ang sagot, di alam. Ang solusyon ay pagiging Sobrang pagkain. over kasama ka yan. So, yun over the day. Slow motion. Economy, environment. Pabigay mo ako yung receipt. Patay mo ako yung Okay, last 1 minute class. Pwede yun. Ay, ano yung una? Ano yung Maging matalino. Better citizen. Solution. parang nagkaroon lang siya ng solusyon sa patutunan siya ng problema. Hindi dami ako ano, engagement pa naman Okay, class. Tapos na yung science studies. Makikip natin. I got you guys. Ayan. Thank you so much po. Marker ka na kasi ayaw
Uy, kahit naman lang. Okay, ngayon class, maaari na magpresenta ako ng grupo. So, hello po. Ang napunta po sa amin na ay solusyon. So, ano nga ba ang cause? O ano yung sanhi ng solusyon? Waste mismanagement, saka walang disiplina, overexposed exploitation. So, sa waste mismanagement, nagpapakita lang ito na yung mga tao, mga Pilipino, wala silang disiplina in terms sa pagtatapon. Halimbawa na lang dito sa classroom, minsan darating tayo na madumi, ganyan. So, parang nagkakos na siya ng dumi, di ba? Ay, ng pollution pala rather. So, yun. Opo. Tapos, epekto nun, yung epekto nun is sa kalusugan, ekonomiya, kapaligiran. Unang-una sa lahat, kapag ba nakita niyo madumi yung classroom, makapag-focus kayo? No! Oh, maalikabok yung classroom. Hika aabutin. Sa kalusugan. So, napaka-evident. Biruin nyo sa classroom pa lang yan. What more, pag lumabas tayo. Look at the bigger side. Basta yun. Look outside the box pala yun sa So, sorry guys. Next is posibleng solusyon. Unang-una sa lahat ay proper disposal, since mismanagement nga. Kailangan natin malaman kung paano ba dapat i-handle yung mga basura natin. Next is advokasya. So sa advokasya, kapag tayo nagkaroon ng mga advocacy tungkol sa pollution, kung ano ba yung root cause nito, mag-raise tayo ng awareness kung bakit nga ba yung pollution is nag-start in the first place. Nagkakaroon ng kaalaman. Susunod is seminar, since yun nga. Next is pagkamamamayan. So, nasabi dun kanina na isa sa mga issue ay ang pagkamamamayan. So ito ay dapat basic and ano ba yung tawag? Yung bare minimum. Kasi so, sa pagkamamamayan natin, unang-una sa lahat, ito yung nagsasabi sa atin kung ano ba tayo bilang tao. Di ba like, define ito kasi unang-una sa lahat, alam mo kung paano ka bilang mamamayang Pilipino. So dapat kapag ka tayo is naging maayos na mamamayang Pilipino, walang polusyon. Yes! Kailangan ko sa group 1, wag magalit. Magaling, palakpakan. Para naman sa second group, maaari na magpresenta. Okay, so magandang gabi po. Magandang gabi po magandang gabi po sa lahat. Ang issue po na punta sa aming grupo ay ang gender inequality. So unang-una, ano nga ba yung mga sanhi nito kung bakit nagkakaroon tayo ng gender inequality? So una po dito, ang saradong pag-iisip. Dahil nga po hindi ito masyadong nabibigyan ng pansin, kumbaga hindi po siya masyadong nabubuksan sa mga Pilipino at dahil po doon, hindi po siya nabibigyan ng public awareness sa mga Pilipino sa issue na to. Ang pangalawa po dito ay ang mataas na pagtingin sa sarili. So, let's be honest po, sa mga una pong panahon, may mga superiority complex na po tayo or pride na meron po sa mga Pilipino. At dahil po doon, syempre, hindi po nila naiiwasan na magkaroon po ng mataas na pagtingin sa sarili. Therefore, may tendency po sila na mas mataas po yung tingin sa ibang gender kumpara po sa iba. Kaya nagkaroon po ng ganitong klaseng issue. And ang sunod naman po dito, ano nga ba yung mga epekto nito sa ating mamamayan? So una po dito, ang mabagal na pag-unlad ng bansa. So dahil nga po sa discrimination sa mga gender, hindi po sila nabibigyan ng equal opportunities. At dahil po doon, naihinder po yung progress ng bansa. At hindi po sila nagkakaroon ng progress sa ating mamamayan. Pangalawa naman po dito, ang hindi pantay na pagtrato sa ating mamamayan. So dahil nga po yung kanina sa discrimination, hindi po sila binibigyan ng proper treatment or kumbaga na-let out po sila dahil hindi po sila tinatrato ng maayos dahil lang po sa kanilang kasarian. Therefore, nagkakaroon po ito ng problema sa ating mamamayan.
So ano nga ba yung mga posibleng solution dito sa gender inequality? Una po dito, ang pagkakaroon ng bukas na isipan. So kung bibigyan po natin ng awareness ang mga Pilipino sa ating kung bibigyan po natin ng awareness ang mga Pilipino sa ganitong issue, ma-open po sila sa ganito at mas bibigyan po sila ng awareness para mas mabigyan ng mas maayos na pagtrato sa lahat ng mga gender. And last naman po dito, ang tiwala at respeto sa isa't isa. So kung bibigyan po natin ng proper respect or ng proper trust sa isa't isa na kaya natin gawin pare-pareho ang isang bagay, hindi maiiwasan po natin ang ganitong issue dahil hindi lang po ito nakaunlad sa ating bansa or nakaunlad din po sa ating mga bayan at nagkakaroon po tayo ng unity sa isa't isa. So ayun lang. Para sa second grupo, maaari represent na. Ayan, so, magandang gabi, sorry ako ulit, favorite nila ako. Okay, so ngayon, nagkakaroon naman tayo sa unemployment. So, ano nga ba ang mga sanhi ng unemployment? So, una is nakulang na ng sahod. So, hindi ka naman papasok na trabaho kapag kulang mag-ulitan sahod alam ko yan. So, pangalawa is kawalan ng oportunidad. So, syempre, kahit sabihin natin na marami tayong, for example, maraming graduates, maraming pumasa ng board exam. So, hindi naman sila lahat nabibigyan ng oportunidad na makapagtrabaho kasi kulang talaga. And, pangatlo is, mataas na pamantayan. Isipin mo, fresh graduate, maliit na portion, mababang portion lang ang hinahanap pero kailangan 2 years na job experience. Kaya ang hanap sa trabaho para may experience pero hanap ka na experience. Yun. So ano ang mga aspeto nito? So una is, kanina, kahirapan, syempre dahil wala kang trabaho, wala kang pera, wala kang makakain. Mahirap ka. Pangalawa is yung hindi, rent naman eh. So pangalawa is yung pangingibang bansa. Given na yan, so alam ko may mga nag-aaral dito para makapag-abroad. Pangatlo is yung, syempre mabagal na ekonomiya dahil konti ang mga kumikilos mabagal ang pagtagawa, mabagal ang ng ekonomiya. So, ano ang mga maaaring solusyon para dito? At ano ba talaga ang mga solusyon para dito? Una, syempre, job fairs. Kailangan magbukas ng oportunidad sa bawat tao, graduate man o hindi, basta alam mong dedicated sa trabaho, dapat bigyan ng trabaho. Pangalawa is yung pagsuporta sa maliliit na negosyo. Kasi dyan nagsisimula lahat yan eh. Merong medyo nakakonekto sa concept ng monopolization kung saan yung yung nasasaklaw lang ng isang kumpanya lahat ng kung ano-ano man. And parang nasa-sacrifice yung mga maliliit na negosyo na magsarada lang or magkaroon ng konting staff. So, pangatlo, syempre, pagtaas ang sweldo para ganahan naman tayo magtrabaho lahat sa hinaharap. So, bilang po para sa unemployment, And para naman sa konting grupo, maaari represent na. Gusto kayo? Kaya nakakita eh. Siyempre ako na naman. Siyempre, corruption ulit. Ang sanhi na nakuha namin is mali pagboto at kasakiman. Tama naman. Sa mga tao ngayon, hindi na sila bumabase sa kung ano ang credentials ng tao. Binabase nila sa perang binibigay ng mga tao, ng mga politiko, sa mga pangako na hindi naman natutupad. At syempre yung kasakiman, yung pagnanakaw ng mga gobyerno sa atin, sa kabanang bayan, is this. Ayan, ang epekto naman ito is kahirapan. Obviously naman, naghihirap na hindi lang naman kasi isang tao, isang pamilya, isang community ang naghihirap, kundi isang bansa. Nahihirapan tayo in a way na, ayun na, syempre mahirap na talaga, wala nang pera. Ayun, and sa solution na nakuha namin is political awareness and tamang pagpili. Sa panahon ngayon, kailangan na nating maging bukas ang ating mga mata sa pagpili ng mga tao na dapat ay ating iboto. For example is, dapat ang boboto natin is may diploma, hindi yung gawa sa recto. Yes.
Yung may Harvard, tapos sa ginawa. Mali yun. Natakukunin natin ang kandidato ay yung tunay na maaasahan. And ayun, yung tamang pagpili nga, pumili tayo ng kandidato na alam nating makakatulong sa ekonomiya natin sa bansa. Okay, mula sa inyong mga presenta, ipakita nyo yung malinaw na mga informasyon. Okay? Okay, maglagay tayo ng points. For Group 1, 15 points. Group 2, 15 points also. Group 3, 15 points. And Group 4, 15 points. Okay, okay. Ipakita nyo mula sa mga presenta ninyo yung malalim na pag-unawa ninyo. Ngayon class, bago tayo dumako tayo sa huli nating aktibidad, balik tayo sa katanungan na sa panahon ngayon, bakit mahalaga na pag-aralan ang contemporary issue? Isa lang sa sagot. Ma'am? Sa panahon ngayon, bakit mahalaga na pag-aralan ang contemporary issue? For better awareness, and so like people can relate the Filipino and not just mindlessly vote and in general and in short be more educated. Okay, maraming salamat. Sa pag-aaral ng contemporary issue is natutulungan nito lalo na yung mga kabataan na maging mulat sa kung ano ang nangyayari sa kanilang lipunan o sa kanilang kapaligiran. Ngayon, para sa ating huling aktibidad, huli na last na to. Okay, last na to. Pakibasa ang panuto class. Bawat grupo ay may nakatalagang issue na tatalakayin. Sa loob ng 5 minuto, bumuo ng slogan na nagpapakita ng pag-unawa sa issue at kahalagahan ng pag-aaral nito. At bawat issue ay may nakalaan na isang gabay na tanong. Ipresenta ito sa klase sa loob ng 1 minuto. Tiyaking malinaw at nakaka-inspire ang presentation. Okay, malinaw ba ang panuto class? Yes po. Okay. Ito ang ating rubrics. Okay, ngayon mag-start na ang 5 minutes. Dapat daw na ayun. Sige, babasahin mo. Sige. Dejection is being depressed.
responsibilization to the nation. Hindi na siya motivated. Kung i-explain mo siya yun ang motivated. Buti pa pinakasikan. Uy, wow. AJ, ikaw yung manalo. Explain na Saan ka simulan? Meron ka? Okay, last 20 seconds class. Okay, tapos na yung mga oras class. Maaari nang i-present. Wait naman ni sir. Okay class, maaari na magpresenta ako ng grupo. Class, pakingiti ng boses na mahina lang. Ito po yung slogan na ginawa namin. Kung nagsimula sa maliit ang polusyon, simulan ang solusyon sa pagbibigay ng impormasyon. Kasi di ba, lahat naman po ng problema nagsisimula sa maliit. So bakit hindi rin po natin simulan yung action natin sa pinakamaliit na bagay na kaya natin ibigay sa lipunan din? Parang mo sa susunod na grupo, ano lang presenta? So, ang aming slogan ay isa lang, straightforward. Ang kasarian ay hindi hadlang sa pantay ng karapatan. Mapapansin nyo, maliit ang aming Manila papers. Maliit ang sulat, sa iba'y malalaki, sa iba'y may kulay-kulay pa. Hindi hadlang yon para aming ibahagi ang aming slogan. Okay, para sa silent ng grupo, paano lang presenta? So, ang aming slogan ay, sa unemployment nagsisimula ang pagbagsak ng taong bayan at bansa. Hindi namin positibo ang aming slogan or cause. Gusto namin ipamulat sa mamamayan, hindi lang ay sa mamamayan at gobyerno
na panahon na para solusyonan ang unemployment sa ating bansa. Ulit! Kota na ako ba ano? Ito ba yun? Siyempre hindi ko yun. Walang... Ang aming, ang aming slogan. Sige, dikit na. Bawal niyo makita. Bawal niyo makita. Hindi niyo siya makita. Awareness to corruption stops the discombobulation. Diba, mga lahat? This simply tells that being aware to corruption simply stops the confusion of the Filipino people. Because the life here is very poor. Ayun lang, simple message lang. Kailangan natin ang pagiging mulat na mata sa corruption ay matitigil ang pagiging lito, pagiging confused natin sa kung anong nangyayari sa bansa natin ngayon. Class, boses class. Okay. Magaling ang bawat grupo na nagpresenta. Okay. Ang puntos mula sa group 1 hanggang group 4 ay nakakuha kayo lahat ng 16 points. Okay. Ngayon, nakita na natin at nakita ko na talagang natutunan at tunawaan niyo ng mabuti ang iba't ibang uri ng contemporary issue at ang contemporary issue itself. Okay? Naway gamitin nyo ang lahat ng natutunan nyo, paglabas ninyo sa ating paaralan at gamitin nyo sa totoong buhay. Maraming salamat at mabuhay! So, thank you sa inyong participation. Though natapos tayo medyo late. Sana naging worthwhile. Ay, magpapa-attend daw si sir. Hindi siya attendance to, parang Tapos na ba? May pano-attend daw si sir.